Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Jonathan Ryan Miclat, ang isang real estate salesperson na tutulong po sa inyo. Kung kayo po ay nakatira malapit dyan, or kung kayo nakatira sa Bulacan or nearby areas, at it so happen na kayo po ay nagrerenta at naghahanap ng inyong pong mahuhulugang bahay, ito pong video ito ay pwede nyong i-consider para malaman po ninyo, consider na panoorin para malaman nyo po ninyo ang isang subdivision na malapit dyan. At hindi na natin patatagalin, so mag-start po tayo kagad. These inquiries will be answered in this video. Ano po yun? Yung location of the subdivision, ang type of the turnover unit, yung mga requirements po natin. Siyempre, sasamahan na po natin ng sample computation and papaano ba ang reservation. Di po ba? Yan. So, medyo all... tayong audio. So, yun. Let us continue our discussion. Okay. So, yan nga po ang ating pong Villa Marcela sa Barangay Pinakpinakan, San Rafael, Bulacan po yan. Kaya po kung kayo po ay nandyan, malapit yan, consider nyo pong panoorin ang video na to. Tignan nyo po, for as low as 1,800 a month, magkakabahay ka na. Yung 1,800 po na yan is sa monthly ng equity. Okay? So, ang bubuksan nga po ay ang phase 3. Bukas po yan. Ibubuksan na for reservation. Pwede po mag-reserve bukas ang atin pong mga kababayan dyan na gusto nang kumuha ng bahay sa San Rafael, Bulacan, Villa Marcela. Ang phase 1 and 2 kasi sold out na yan. Kasi mga 5 or 7 years na ang atin pong subdivision, and this time magkakaroon po sila ng expansion. Yan po ang phase 3. So ito po, ang nakikita nyo po ay ang site development plan. So yung pong naka-encircle or nakaguhit na enclosure ng kulay blue, yan po ang atin pong phase 3. Phase 3 po yan ng ating pong subdivision.
So, kung titingnan po natin, napakagandang or malawak po siya. Marami po yung atin pong mga item. Pwedeng ayos na po. Yan. So, okay. So, ito po ang site development. Yan ang atin pong kung saan po yung location mismo, exact location ng atin pong subdivision. Malapit po yan sa Municipal Hall. Actually, 3 minutes lang po yata. Nandun na po kayo. Tapos malapit din yan sa Pinakpinakan Elementary School. Yan. Mas malapit sa SM Baliwag. 10 minutes lang po. San Rafael Public Markets, 5 to 7 minutes. And San Rafael Municipal Hall nga po na marahil mga 3 minutes lamang po. Yan po mga near establishments ng ating pong subdivision. Ito po ang atin pong mga nalalapit na mga establishments, no? Yun nga po yung SM nandyan na. Ano? So, may mga Bangko, Pure Gold, LBC, 7-Eleven, mga banks, ano? Malapit lamang po sa atin pong subdivision. Ito po, LTO, malapit din, church, no? Hospital, municipal hall, public market, transportation. Yung bus terminal po, alam ko, malapit lamang po dyan sa ating pong subdivision. Okay. So, ito po ang itsura ng ating pong townhouse. So, 44 square meter po yan. Yung sa loob po niya, yung floor area, 22 square meter sa baba, 22 square meter sa taas. So, total is 44 square meter. So, yun po yung mga features and amenities po natin. Ang entrance gate po na, balik po natin. Entrance gate, multipurpose hall, basketball court, meron po tayo. Concrete roads po yan, syempre, centralized yung ating pong water supply. And maganda po yung drainage po natin. So, yung sa baha, medyo hindi po tayo masyadong kinakabahan dyan. Kasi po, maganda po ang underground or drainage system po natin. So, ito po ang sa gate po or entrance ng ating pong Villa Marcela. Gated po yan. And also, syempre, may guard po yan. Ito po ang itsura ng multipurpose hall. Yan po ang basketball court. Ngayon po, mas maganda na po yan. Maayos na talaga. Wala nang ganyan na lupa. No? Ito po, may playground po siya for our kids. Ano? And centralized water supply. And ito po ang phase 1 and phase 2 ng atin pong subdivision. So, kung titingnan po natin, yan o. Titingnan po natin ito, ayan, ipansinin po natin yan kasi pag pasok natin sa kabila nandito po banda yung extension natin, no? Ayan, tingnan po natin ngayon. Yan, no? Tingnan nyo po yung kulay blue na yan, yan po ang atin pong subdivision o yung phase 3. Kaya po yung kanina, ito, yan ang ano, so ito na yung phase 3 po natin. Okay? So, tingnan po natin ngayon ang actual house turnover. Kung ano po makita po natin dito, yun po ang ito-turnover o ibibigay po ng developer sa inyo pong mga home buyers. So, housing specifications po natin, long span colored roof po yan, complete toilet and bath of course, steel roof framings, complete electric wirings and fixtures. So, nakalagay na rin po yung mga wires dyan. Tiled bathroom, complete water plumbing and pipes, fixtures. Steel casement window. So, ayan ang pong mga specification. So, ayan po ang itsura ng atin pong ground floor. Ayan po yung toilet natin. Part ng floor area ay ang dining room and ang living room po natin. Yan po ang sa second floor. Yan po ang turnover unit po natin. This is a provision of 2 bedrooms. Ibig sabihin, wala pa po siyang partition sa taas. So, kayo na po ang magpapagawa, magdi-design ng inyo pong mga rooms sa taas. Okay? So, ito po ang sample ng ating model block. Ito po,
Titingnan po natin ito, ang atin pong mga inner units ay yung mga bahay na nasa gitna ng isang blocks, ano? Yan po yan, inner units. And then, ang atin pong width ng atin pong unit is 4 meters. 4 meters by 9 meters po yan. Okay? Sa harap po, meron po tayong distance or space na 1.5 meters from the wall hanggang doon sa daan, no? 1.5 meters. Okay? And then doon po sa likod, meron po siyang 2 meters ang distance pa niya. Okay? So, ito naman po ang ating pong end unit. Yan, para po alam po natin, may idea po tayo. So, kung titingnan po natin, dalawa ang end unit po natin na yan. Dalawang end unit, tapos mayroon pong area, space po dito. Yan, po yan. So, paghahatian po nila yan siyempre. No? So, ang mangyayari niyan, yan po ay 4 meters. So, maghahati po sila. Magiging 2 meters po ang madadagdag sa side. Tingnan natin yung width, no? Papunta sa side. So, may dagdag na 2 meters by 9 meters. Kaya po, 6 meters by 9 meters. Kasi po, yung inner unit is 4 meters by 9. Dahil ito po ay end unit, magkakaroon siya ng additional na 2 meters width. So, magiging 6 meters by 9 meters. Kaya po, 54 square meters ang ating pong lot area kapag ang kinuha nyo po ay end unit. Okay? Yan naman po ang corner unit po natin. Naliburihin ko lang po itong yan. So, ito naman po ang atin pong corner unit. Yan po ang naka-encircle na yan. Of course, yung pinakadulo. At titingnan po natin, meron po siyang extrang lupa, extra lot. Yan po ang excess lot po niya. At kasama po yan sa unit po ninyo. Yan po ang kagandahan ng corner unit. Kung kayo po ay may budget naman, maganda po kunin ang corner unit. And take note, konti lamang po sa mga subdivisions ang mga corner unit. Kung titingnan po natin, pwede po yan maging garahe, then pwede po yan pa second floor. At least mas maluwang po ang inyo pong lot area. Pwede po maraming space for expansion. So ito po ang loob ng atin pong mga model unit. Yung turnover unit po natin, ito po ang turnover unit, 22 square meter, 4 meters by 5.5 meters. So yan po, kahoy po ang atin pong hagdan. Napakaganda po niyan kapag nyo pong binarnisan yan. And nakita nyo po yung kisame, no? Itong kisame na to, kisame, hindi po pala kisame, it's a slab. Ito. Yan, naka-curve po kasi yan eh. Naka-curve po siyang ganyan. Yan, naka-curve siya. Yung pong mga model unit namin, ang ginagawa lang po nila, hindi po talaga nila, yung pong iba, hindi po talaga nila kinikisame yan. Ginagawa lang po, finish yan ng maganda, siyempre, color yellow kung anong gusto mo. Tapos itong bar na ito, parang yan, itong bar na to, pinipinturahan ng kulay brown. So, nagiging white and brown po yan, nagiging accent. Kapag nakita nyo, napakaganda niya. So, dito sa baba, ang ibig kong sabihin, magkakaroon po kayo ng napakagandang design sa itaas po natin. At hindi po kayo gagastos ng kahoy. Di po ba pagka magpapakisame ka, no? Pero dito, dahil nakita ko yung mga model units po namin, nakita ko na yung ginawa nila ganun. Hindi na siya bumaba, syempre. No? Ang maganda, maganda na yung design at hindi pa, nakatipid pa sa material. Mamaya po sa model unit na dress up, makikita niyo po. So, yan po ang turnover unit. Finish po yung semento, wala po siyang pintura. So, yan po ang turnover sa baba po natin. Okay? Okay? Yan po. Tingnan po natin, finish po yan. Napakagandang pinturahan na lang yan. Pintura na lang po ang kulang dyan. Yan. So, ito po ang ating CR. Ang ating pong CR ay half-tiled po yan.
tingnan nyo po, look closer, nga, hanggang mga 3 feet po ang atin pong tiles sa CR po natin. Siyempre, ang floor po is naka-tiles po yan. Okay? Yan ang ating likod. May lababo po sa likod ng atin pong unit. Nakita nyo po, may space pa po dito. Sabi ko nga po kanina, meron po tayong 2 meters na distance pa from the wall ng ating likod bahay hanggang doon sa atin pong lot. May 2 meters pa po tayo. Yan. Pwede nyo pong, i-extension. Yan, ganyan po siya ang likod, no? Pwede nyo pong pa-enclose po yan. Pwede po, para po maging maganda siya. Yan po ang typical na likod ng ating pong subdivision. Bata nakita yung kanina. Okay. Yan. So ito po ay ang model unit po natin ay nasa perimeter. Baka po ang may bigay po sa inyo ay bandang gitna, banda doon na wala pang bakod. So ang katalikuran nyo po noon ay unit din. Pero mayroon din pong distance munang ganito bago yung wall ng kapitbahay po natin. Katalikuran po natin. Yan po ang ating second floor. Ganda, no? Tingnan natin na finish na, wala nang problema, masilya na lang at saka pintura talaga. And then ito pong second floor natin, kailangan ay makisami po siya. So, kayo po ang magde-design. Yun naman po ang kagandahan dyan. Kayo po ang magde-design ng inyo pong gustong kulay, ng pintura, ng materyales. No? Ito po yung mga wires na to and mga switches, nakaabang na po yan. This is a provision of 2 bedrooms po sa atin pong second floor. Kayo po ang magde-design yan. Mamaya, magkakaroon po tayo ng idea. May papakita po akong model unit ng dress up. Yan, no? Tingnan nyo po, long span ang ating yero at bakal po ang ating okay? So, steel window po yan. Nice. Ito po ang sinasabi ko, model house. Titingnan po natin ang isang model house na pwede nyo pong gayahin at pwede maging itsura kapag kayo po ay kumuha. Yan! Napakaganda. Nice color. Napaka-happy po ng kulay. Ito po ang sinasabi ko sa inyo kanina. Tingnan niyo po kaganda ang kisame na yan. Diba? Dali po. Yan po. Ang accent po nila is brown. Yung kisame, pininturahan lang ng white. Dito lang po sila naglagay ng kahoy. So, nakatipid ka na, pero stylish pa yung sa taas mo. Yan, diba? Ganda naman. Gusto ko po ito eh. Ito po ang another view. So, kung napansin po ninyo, nilagyan po nila ng dito, kitchen. Pwede po dito sa loob. And also, pwede rin naman po sa labas. Kung itong area ito, ipapagawa nyo doon sa labas, pwede naman po. Kung gusto nyo po na gamitin ito, i-maximize yung area dito, ay pwede naman po. Maging living room itong banda rito, and then dining po talaga yun, maluwang. No? Pwede naman po yun. Okay, ito po yung finish na CR po. No? Nilagyan po nila ng ibang kulay ng mga tiles. Pwede naman po yan. Ganda po niya. Ito po ang hagdan. White and brown ang accent po. Napakaganda po pala ng very elegant ang looks niya. No? Yan, ito po ang hagdan. Meron pong nilagay pa doon sa pagpanik. Yan ang ating rooms. 2 rooms yan sa taas. And by the way, meron po akong video na nagpapakita ng mga design ng mga model unit po natin. Lalagay ko po sa description mamaya. Yan ganda. Okay, so ngayon may promo po tayo. May promo po ang Villa Marcela, no? Doon po sa magre-reserve hanggang May 2020. Okay? So, Summer Saya, APEC 3Ts, March 2021 hanggang May 2021. Buyers promo po ito. Okay? So, pag kumuha po kayo or upon take out, yan. Upon take out po ito.
Pag nag-reserve kayo hanggang May, tapos mate-take out po, ito po ang marireceive po ninyo. Kung titingnan nyo po, itong atin pong house dito, tinatry ko po kasing gamitin itong atin, yan. Ito pong townhouse nito, ibig sabihin nito socialize. Yung socialize po ang unit po natin kasi sa Marcela is 44. No? So dito po tayo magpo-fall pangalawa. Dito. At saka yung townhouse 55. Pero 44 po ang atin pong unit sa Marcela. So magkakaroon po tayo ng 3,000 free Robinsons gift check. Worth 3,000 po yan. Upon take out po yan. Okay? Meron din pong duplex sa iba kasi. Pero ang promo is napakaganda. At least meron pong babalik sa atin na 3,000. Okay? Okay, next na po natin. Ito po ang mga 4 vital documents sa PAN reservation. Papakita ko na po sa inyo kung ano po ang kailangan po natin upon reservation. Hindi pa po ito yung complete documents na ipapasa po ninyo, but this is a 4 vital documents para po makapag-reserve po tayo. So, ang number 1 po, proof of income. At kung kayo ay locally employed, kailangan po ng 1 month updated payslip, ano? O kaya naman ay Certificate of Employment with compensation. Kailangan po nakalagay po yung magkano ang sweldo po ninyo sa isang buwan. Kasi nga po, proof of income ang hinahanap po natin. So kung kayo naman po ay OFW, o kaya naman ay seaman, kailangan po natin ay job contract. No? Ngayon, kung wala naman kayong hawak na job contract, ang mga sumusunod na ito ay pwede pong pangpalit dun sa job contract. Certificate of Employment, kagaya po ng locally employed. Latest payslip, 3 months, no? With working permit sa inyo pong lugar. Kasi yung job contract po kasi nakalagay na po doon yung lugar po ninyo kung saan po kayo sa abroad. So dito po, pag payslip po ang ipapasa po natin, kailangan po nandoon po naka-indicate ang inyo pong permit or residence identity kung saan bansa po kayo natira. Yung salary certificate with work permit or residence identity. Yung mga iba pong mga OFW, alam po nila ito. And kung wala naman po yung mga yon, meron pa yung 2 expired contract and passport with entry and exit stamp. Sabihin, naglabas-masak po kayo kasi nga trabaho ka sa abroad, no? So, yan po ang in replacement doon sa job contract kung wala. And kung wala naman din ang mga sumusunod kanina na sinabi ko. And kung kayo naman ay business owners, proof of income po natin, pag kayo po ay business owners, ay ITR or N pala to, hindi siya or. ITR, BIR Form 1701, and bank statement. Yan. So, yan po ang ating kailangan kapag kayo po ay business owner. Okay, so next, kailangan po natin upon reservation ay ang proof of billing. So, tinitingnan po dito ay yung address po ninyo kung saan po kayo nakatira ngayon sa kasalukuyan. Kaya po, ang inihingi natin dito ay electric and water bill, barangay certificate kung wala kayo nito. Ibig sabihin, kung kayo po kasi ay nakatira sa mga magulang pa ninyo, siyempre po yung pangalan ng water bill ay sa pangalan ng magulang po ninyo. And kung wala naman po, pwede po kayong kumuha ng barangay certificate sa inyo pong barangay. Napakadali naman na kunin po ito. And kung kayo po ay OFW, ganun din, kasi po magbibigay kayo ng SPA kung sino po ang mag-aasikaso sa inyo dito. So, bigay nyo po siya, and then yung proof of billing po ninyo kung saan po kayo nakatira, o kaya naman yung inyo pong SPA, siya po ang kukuha nito. Okay? And then, kung kayo po ay business owner naman, ganun din po. Inyo pong kailangan din po ng proof of billing. And then, yung next natin kailangan ay ang 2 valid IDs. 2 valid IDs, 1 government issued IDs, at saka yung isa ay company ID po natin. So, yun po, ang
ang kailangan po natin dito ay ang proof of identity. Okay? So kung kayo po ay OFW, ang kailangan nyo rin ay mga dalawang valid ID, passport yung isa, and government issued ID ang isa. Yan po mga halimbawa na pwede na ibigay ninyo, ipasa po ninyo as your IDs. Kung kayo po naman ay ganun din naman, kung kayo po ay OFW business owners, 2 valid IDs din po from government. And yung pang-apat, pare-parehas po ito na birth certificate if single at marriage certificate if kayo po ay kasal na. Okay? Yan, yung misis ko po, lalakad. And ito po, kung kayo po pala ay nag-work as yung home-based job po, no? Yung pong hindi sila pumapasok regularly sa traditional work, tapos nasa online kayo, marami po kasing ganyan ngayon, may nagtatrabaho online, sa bahay lang po sila, ang employer po nila is nasa abroad, ganyan. So ito po ang kailangan po natin. Requirements for home-based job, ang Certificate of Employment with Compensation kung meron po kayo niyan. And then yung isa, bank statement for 6 months for pre-selling, pag pre-selling 6 months. Pag RFO, dapat 12 months po yung inyo pong bank statement or yung online na transaction po ninyo or yung history natin. Okay? Pangatlo, yung transaction. Ito po yung history, yung log in or log out ng inyo pong, kung meron po kayo, siguro ito, yung mga timekeeping or siguro alam niyo po ito. Yan, 6 months for pre-selling and 12 months for RFO. RFO means ready for occupancy. Pero karamihan naman po ng atin pong projects dito po sa Apex Homes is pre-selling. And yung pang-apat, yung HDMF po ninyo na contribution. Sa pag-ibig po ito. Ang pag-ibig po, ang kinakailangan po natin ay 24 months contribution. Yun po ang atin pong kailangan para ma-qualify tayo sa pag-ibig. Isa po sa mga kailangan para ma-qualify sa pag-ibig na housing loan. Okay, ito po ngayon ang complete requirements. Ito po, importante po ito kapag lalo na matatapos na yung equity po ninyo, yung down payment. Minsan po kasi 22 months, 18 months ang ating pong payment ng ating pong equity o yung total down payment po natin. So bago po matapos yon, kailangan, di ba, meron na tayong 4 na ina-submit, Ito po ngayon yung kabuuan nun. Kailangan i-kompletuhin po natin lahat ito bago po matapos ang ating complete payment of equity. Kasi po, kapag na-complete na yung equity po natin, papasa po nila yan sa pag-ibig para sa loan take-out po ng inyong pong housing loan. So, para mas mabilis po ang proseso, kailangan po kumpleto na yung mga requirements na yan upon the completion or before the completion of your total equity. Okay po ba? Malinaw. Okay. So, ngayon magkakaroon tayo ng sample computation sa mga presyuhan na tayo. So, say mine lang po say mine kapag gusto nyo na yung isang bahay. Say mine, ganyan. Okay. So, ito po ang isa sa mga sample computation po natin. So, gamitin ko po yung ballpen natin. Practice ko po ito para masanay ako. Ito po ang type po ng house natin dito is inner unit townhouse. Po? At ang atin pong status ay pre-selling. Take note po, mga 3 to 4 years ang atin pong timeline bago ma-turn over yung unit po natin. Kasi po inuumpisahan pa lang po ang phase 3 po natin, and kadalasan po sa mga pre-selling, ganyan po talaga yung timeline or time period po natin para ma-turn over yung atin pong unit sa atin. So ito po, Pinakpinakan, San Rafael, Bulacan. So ito na po tayo, dito na po tayo sa TCP. So ito po ang TCP natin. This is inner unit
1,038,640. Yan po ang total price ng ating unit na inner unit dyan po sa Villa Marcela Phase 3. Okay? Ito po ang reservation fee na 6,000 pesos. Meron po yung admin fee kapag online ang ating reservation na gagawin. Pwede naman po sa office, 6,000 lamang po. Punta po kayo sa office sa Panorama o kaya din sa malapit sa Bulacan. Yan po, 6,000 lang kapag office po kayo nag-reserve. Pero pag online po, which is na ito po ang kadalasan at karamihan na ginagawa na lang ng mga clients po natin dahil sa accessible at saka napaka convenient ng ating pong reservation kapag online na lang. Meron po tayong video niyan. So kung gusto niyo pong malaman kung paano yung online reservation, panoorin po ninyo yung video na yon, and ilalagay ko rin po yon sa description after this live natin. So ang atin pong total reservation noon is 6,300. If online po 6,000 kapag pupunta po kayo sa office. Ang total down payment po natin ay 62,640. Okay? And then napakaganda, yung 62,000 na yan ay huhulugan po ninyo, down payment po yan down payment. Huhulugan po ninyo for 33 months. Diba? So, hindi po yan mabigat sa bulsa dahil ang mangyayari is 1,898 na lang ang monthly mo sa equity. Kung ikaw ay hindi naman nagmamadali at ilalabas mo lang yung 1,800 o 1,900 na yan kada buwan, maliit na halaga, pwede na yan na para magkaroon ka ng first step mo ng iyong sariling bahay. Yan po ay napakagandang pagkakataon sa atin. So 33 months na babayaran ang down payment, that is more than 2 years, no? And then mababa ang atin pong monthly without interest po yan wala pong interest yan. Okay? So ngayon, proceed po tayo. Ang loanable amount po ng atin pong pag-ibig ay 970. Kung titingnan po natin, ang price po natin is 1,038,640. So, ang atin pong loanable amount sa pag-ibig, ang ipapaloan po niya is 970,000. So, ang matitira po dyan, yun po ang atin pong ang atin pong down payment. Kaya po yun yung down payment pumapasok dyan dahil ang loanable amount po ng pag-ibig ay eto po. So, kung ano man po ang kulang dyan, yan po ang magiging down payment natin or tinatawag na equity. Yan. So, I hope malinaw po, no? Ngayon, ang atin pong estimate monthly amortization kapag kayo po ay naghuhulog na sa pag-ibig ay 6,418 pesos. So, monthly, yan po ang uhulugan nyo for 30 years sa pag-ibig. So, for 30 years, ito po ang uhulugan natin monthly, 6,418 for 30 years. Kung kayo po ay nagre-renta ngayon ng halagang 7,000, 8,000, diba? Mas maganda pala na kumuha ka na ng bahay dito sa Villa Marcela at ang after 3 years or 4 years, mayroon ka ng bahay na sarili na ang inyo pong renta ay kinonvert nyo para maging sa inyo yung bahay at di hamak na bumaba pa siya. And sa experience ko po sa aking paghuhulog ng bahay ay ang monthly ng pag-ibig ay hindi po tumataas. May mga pagkakataon siguro na yung iba tumaas, pero yung experience ko po ay hindi po siya tumaas bagkus ito po ay bumaba pa siguro sa pandemic. Yan. So, ang ibig ko pong sabihin dito, ang monthly po natin sa pag-ibig, kung tumaas man siya ay kakaunti lang. Compare po natin yan kung hindi po tayo kukuha ng bahay ngayon tapos magre-rent pa rin tayo. Compared po natin sa rental natin,
7,000 ngayon, 6,000 ngayon, tataas yan after a year, 2 or 3. Siguro mga 7,500, 8,000 ang monthly ng renta. Samantalang dito, magiging sayo na yung bahay, 6,000, less than 6,500 lang. So, kung ako po sa inyo, consider nyo po ito na kumuha ng bahay dito at alam kong mas makakatipid po tayo pagka dito po tayo, no? So, 30 years po yan. Ang basic salary po natin na kailangan natin para makapag-apply tayo dito ay 18,338. Okay? Kung hindi po aabot dyan ang atin pong salary, kung kayo po ay may asawa, mas maganda po na kayo pong dalawang mag-asawa ang pong mag-a-apply, co-borrower ang tawag po doon, para po kung may sakali man na 10,000 halimbawa yung sa lalaki, and then 10,000 din yung sa wife, pagsamahin po natin yon, magiging 20,000 na po yun. So, pasok na po dito sa required basic salary po natin. So, ngayon, ito po ay pag-ibig at ito naman ay ang in-house financing. So, ang in-house financing, ibig sabihin, ang developer po, ang APEC, ang sa kanya po kayo kukuha. Sa kanya po kayo magbabayad. Okay? So, kung titingnan po natin ang atin pong siyempre, TCP, same pa rin. Ang ating pong reservation, lalaki na. That is 10,000 pesos. Admin fee kapag ka-online, 300. So, 10,300 ang atin pong total reservation kapag online. 10,000 kapag sa office tayo mag-reserve. And then, kung titingnan po natin dito, kung 62, 308,592 naman kapag in-house. No, kadalasan po na kumukuha dito yung mga businessman. Okay? So, yung months po to pay, parehas lang. 33 months. Yan, 33 months. Ang monthly po ng in-house financing ay 9,351. So, compared naman po dito, mas mataas po dito sa in-house. Pero kung kakayanin lang din naman po at gusto niyo naman sa in-house, wala pong problema doon. Ha? And then, ang remaining balance po, dahil ang ating pong down payment ay ito, so ang matitira na lamang po is 720. Hindi po 970, no? So, 720,048 pesos ang ating pong balance dito after ng equity, after ng 33 months. So, ang maximum po kapag in-house financing ay 10 years lang and ang pinaka-minimum ay 5 years. So, sa 10 years, ang monthly po natin ay 12,514. No? Ang 5 years naman ay 16,016 pesos. Yan. So, yan po. At least, nakita nyo po ang difference ng in-house financing. Yan po. Yan. So, dito naman po sa baba, makikita nyo po ay ang sa pag-ibig pa rin. Ito po ang pag-ibig computation, sample computation ng atin pong unit na ito. So, kapag kukunin nyo po ng 25 years, ang amortization po ninyo monthly ay 6,855. Ang required salary naman ay 19,586. And so on and so forth. Paki-post nyo na lang po ang video natin kung gusto, para po makita ninyo ang years of terms and monthly amortization at basic salary. Po? Yan. At least, pinakamababa po na ang minimum natin ay ang dito sa nakasulat, nakalista po natin is 5 years. Ang maximum po natin sa pag-ibig ay 30 years. Po? Okay? Yan po. So, pag-isipan po ninyo, pwede niyo naman pong kunin ng 15 years, 20 years, and 5 years. Kung kakayanin naman, mas maganda po yun. Okay. Ito naman po ang sample na computation kapag end units ang kukunin po natin. So, nakita nyo po kanina yung end units po. So, halimbawa, iba-iba po ngayon ang end units po natin. So,
Kung titingnan po natin, yung lot area nito ay 72, yung isa 85, yung isa 81, yung isa 86. So, yan. Yung kanina ang pinakita natin ay ito pong 54. Yung pinakita natin, kung hindi ako nagkakamali, 84 ang pinakita ko sa inyo kanina. Dun sa natin, example ng end unit. So, kung titingnan natin, ano yung pinakamababang end unit? 1.4, 1.2. Yan, no? Iba-iba po sila, depende sa location. And kung ano yung location ng atin pong subdivision o yung unit po natin, no? So, ayan po ang example, sample computation ng end unit. Take note, mas malaki po ang lot area ng end units kesa sa inner unit, kasi yung inner unit 4x9 lamang po yun, 36 square meters. Pero pag may extra lot like itong end units, so titingnan po natin, may 72, 85, 81, ako may 93. Okay, so ang ating pong reservation, basta po pag may nakita kayo 300 dyan, yung 300 dyan ay yung admin fee, online admin fee. So ang ating pong reservation ay, tingnan po natin ito 72 lot area na po ito. 1.4 ang atin pong PCP, presyo ng bahay. Reservation is 10,000. Tapos may admin fee na 300. So 10,300 ang total ng ating reservation. And ang total equity po natin kapag end unit, no, kasi may extra lot, lalaki po siya ng konti. Ito po, 272,360. And payable naman po yan in 35 months. Yung kanina pong inner unit, kung matandaan po ninyo, 33. Ito, 33 din. Meron po 33 din dito. Sa iba-iba rin po sila. So, ngayon, may monthly equity tayo kapag ang block 2, lot 9 ang kukunin natin. Ang monthly equity natin sa down payment ay 7,781. So, ang ipapaloan po ng Pag-ibig sa unit na to ay 1,205,000. Yan po ang loanable amount sa atin pong Pag-ibig. Kung kaya po, ito ang ating total down payment equity. Ngayon, kapag po kayo maghuhulog na sa Pag-ibig, yan, monthly nyo po for 30 years. For 30 years po ito Take note, 30 years po ito. 7,943. So, less than 8,000 po. May end unit ka na. Grabe, no? End unit na yan. So, 8,000 lang. Kung kayo ay nagre-renta ng 8,000, end unit na yan. Okay? Sa ang ating pong required salary, tumaas lamang po ng konti kanina, 18,000. Pero dito, 22,694 lamang ang kanyang required salary. Take note po, iba-iba po ang atin pong mga computation per unit. Kahit po pare-parehas na end unit po yan, hindi po sila pare-parehas ng lot area po kasi, and yung layo ng unit sa gate, kaya po magkakaiba-iba pa rin kahit na pare-parehas na end unit. Okay, kung may tanong po kayo, mag-chat lang po kayo para masagot po natin. Even kung pinapanood nyo man ito kahit na in replay, pwede rin pong magtanong pa rin kayo at sasagutin ko po. Ngayon, titingnan po natin ang atin pong end unit. Ang pinag-usapan natin ngayon, corner unit naman. Ito po ang pinakamalaki, possible na pinakamalaking unit or lot area ng atin pong mga unit or bahay. In particular, dyan po sa Villa Marcela, San Rafael, Bulacan. So, titingnan po natin, iba-iba rin po ang lot area nila. Titingnan po natin dito, may 68, 68, 56, 79, 50. Titingnan nyo po itong corner unit na to. Block 5, lot 44, mas malaki pa yata yung end unit, yung inner unit kanina na. Kahit na corner unit na siya. O yan At least nakikita po natin ngayon ang pagkakaiba-iba at possible na pwedeng mangyari kapag kukuha kayo ng
anong type man ng unit, at least may mga ideas na po tayo. Ito po yung 61, meron po tayong 72, merong 71, yan. So at least po magkakaroon po tayo ng idea na kahit po corner unit, magkaiba-iba sila ng lot area. Pasensya na po kayo. Yan. So titingnan po natin yung mga corner units po natin. Titingnan po tayo ng medyo mababa dito, 1.2, 1.3. Siyempre, kung kayo po ay kumukuha, ang minsan na kadalasang kinoconsider, unang-una ay ang price, pangalawa yung location, no? Okay, try po natin yung lot 44 block 5. Ito po, yan. So dito po tayo titingin. So ito pong corner lot na to, medyo maliit po siya ng konti, 40 or 50 square meter po yung lot area niya. Ang atin pong total contract price ay 1,279,360. So same pa rin, ang atin pong reservation is 10,000 and ang ating loanable amount is 189,360. Okay? Kung kaya po hindi po pala loanable amount to, ito po yung equity. So ito po ang loanable amount, kaya po ang kulang po dyan ay ito. Okay? Nandito po yung kulang na yan. Kaya ito po yung atin pong down payment. Kasi po para mapunan yung kulang dito at mabayaran po ng buo ang bahay. Okay? So yan po yan. Ngayon po, for 35 months po, uhulugan po ninyo ang equity na yan. So magkakaroon tayo ng 5,410 pesos per month. No, 35 months ang ating equity, 5,400. And then, ang atin pong pag-ibig, amortization, kapag sa pag-ibig na po tayo naghuhulog at na-turnover na sa inyo yung bahay, 7,134 pesos. Monthly po yan. Okay? And ang ating pong required salary is 20,384. Okay? So, yun po. At least may mga idea na po tayo kung paano po at mga presyuhan natin dito po sa ating Villa Marcela, San Rafael, Bulacan, Phase 3. Okay? So, sino po ang gusto sa Block 5, Lot 44? Say mine lang po. Say mine lang po para i-mark na natin sa inyo yan. Parang damit lang at saka yan. So, yan. Consider nyo po yan. I-post nyo po. Tingnan nyo po yan. I-chat nyo po ako. Tanungin nyo po ako para po masimulan na po natin ang proseso ng inyong pong bahay at matulungan ko sa pagdedesisyon. Ano po? Ayan. Okay. Next na po tayo. Ayan. So, natapos na po ang ating pong discussion ngayong gabi na to about Villa Marcela. Diyan po sa Barangay Pinakpinakan, San Rafael, Bulacan. Kung kayo po ay naghahanap na banda dyan sa Bulacan or kayo ay nearby area sa Bulacan, pwede nyo pong i-consider ang Villa Marcela subdivision para po sa inyo pong sariling bahay, sa inyo pong huhulugang bahay. Okay po? Ayan. So, I hope nakatulong po ako sa inyo at i-consider nyo po ang inyo po ang Villa Marcela sa inyo pong choices, sa inyo pong paghahunt ng inyo pong sariling bahay. I do believe na mayroon pong paraan kapag ka po gusto, and of course, samahan po natin yan ng pananampalataya sa ating Panginoon. The Lord cares for us. At kung gusto mo or kailangan mo ng bahay, I am sure alam po ng Panginoon yan. So, I hope kung kayo po ay nanonood sa YouTube, please subscribe, and sa Facebook naman, share nyo po ang atin pong video
para po mapanood ng ating po mga friends and makita po nila ito. Malay po natin makatulong po ang video na to. And sa inyo po na naghahanap, sa inyo po na nakita ang opportunity na to na napakaganda, chat nyo na po ako at pag-usapan na po natin. Tulungan ko po kayo. Bukas po, simula na ng reservation ng Phase 3 ng Villa Marcel. Maraming salamat po hanggang sa susunod na video. God bless and bye-bye!